بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang Panginoon na siyang lumikha sa ating lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Allah, ang nag-iisa at tunay na Diyos na lumikha sa ating lahat. Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat ng taong nagnanais tumahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga mahal na magulang, mga mahal na kaibigan, mga minamahal na kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat at nawa nasa mabuti kayong kalagayan sa mga sandaling ito, at dalangin ko po sa dakilang tagapaglikha nawa gabayan kayo sa katotohanan. Assalamu manitaba'al huda. Nawa ang gabay ng dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah, ay mapasa inyo nawa, aming mga minamahal na mga kababayang mga Pilipino. Kami po ay mga Muslim na misyonaryo, mangangaral sa pananampalatayang Islam, at kami po yung mga Muslim na umiikot dito sa ating bansa, sa bansa nating mahal na bansang Pilipinas. Kami po ay nagpapalaganap ng kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Kami nag-aanyaya sa mga tao na magbalik loob tayo sa pagsamba sa tunay na Diyos na lumalang sa ating lahat. Meron po tayong mga libreng babasahin dito. Sana kumuha po kayong mga mahal na magulang. Magbasa-basa po tayo sapagkat mismo si Jesucristo ay nagwika, hanapin ninyo ang katotohanan ayon kay Jesus, dahil ang katotohanan siyang magpapalaya sa atin. So mayroon tayong mga libreng babasahin. Kumuha po kayo mga mahal na kaibigan, mga kababayan. At kung sakali po na meron kayong mga tanong, nais niyong bigyang linaw, meron kayong agam-agam narinig patungkol sa Islam, ay mangyari po na magtanong kayo sa amin. At kami po ay magbibigay sa inyo ng 100 pesos, no? 100 pang merinda. Kasi ang taong nagtatanong, tanda na meron siyang malasakit sa kanyang kaluluwa. Tanda na meron siyang hangarin na siya ay magmana ng buhay na walang hanggan sa paraiso. Libre lang, walang bayad. Salamat po. So yun po mga mahal na magulang. Ako si Brother Abdul Qadir. Ako po ay isang tinatawag na balik Islam. Kami po dito, maging nagsalita kanina, ay isa rin po dating Kristiyano. Ako po dating Katoliko. So hindi po kami mga Muslim na pinanganak sa Mindanao. Kami po yung mga tinatawag na balik Islam. Bumalik po kami sa Islam dahil po ito po yung tunay na relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang Diyos na tagapaglikha, ibinaba niya ang kanyang relihiyon na ang kahulugan ay pagsunod sa kalooban, pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha. Ito po ang kahulugan ng Islam. So magbibigay kami ng panayam sa inyo patungkol sa Islam. Dahil po, ang Islam po na relihiyon, ito po yung relihiyon dito sa Pilipinas na misunderstood religion. Ito ang relihiyon na maraming mga pinupukol na mga hindi maganda patungkol sa Islam. Na kung saan marami tayong naririnig na ang Islam ay relihiyon ng kaguluhan daw. Relihiyon na nagtuturo ng kaguluhan.
ang mga Muslim, kung ano-ano ang dinadawit sa amin, na kuno ang mga Muslim ay masasama, mga Muslim daw ay terorista. So ito yung ating bigyan ng linaw po, mga mahal na magulang. Lahat ng ito po ay hindi po ito upawang kasinungalingan. Dahil po ang Islam po, ito ay Arabic na ang ibig sabihin sa Tagalog. Ito ay kinuha sa ugat na salitang As-salam, ang kapayapaan. Ang salam ay kapayapaan. At dito po kinuha ang Islam na relihiyon sa ugat na salitang kapayapaan. Kaya taliwas po sa mga binibintang nila na ang Islam daw ay nagtuturo ng kaguluhan. Mali. Dahil ang Islam, hinango ito sa ugat na salitang as-salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Diba? Sa loob ng simbahan sa Katoliko, bago matapos ang misa, sasabihin ng pare, lingon sa kanan, lingon sa kaliwa, at binabanggit din doon ang peace be with you, peace be with you. Sa Arabic po, salamu alaikum, salamu alaikum. Yun po kahulugan ng salamu alaikum. Sumaiyo ang kapayapaan, sumaiyo ang kapayapaan. Kaya ito ang relihiyon na kung saan lahat ng mga tagasunod dito bilang mga Muslim, sa kanilang pagbabatian ay binabati ang kapayapaan. Sumaiyo ang kapayapaan. Kaya wala pong katotohanan ng ating naririnig, mga mahal na magulang, ng Islam ay relihiyon ng kaguluhan. Hindi po totoo yan. Bagkus ang Islam, ang hangad nito ay kapayapaan, katahimikan, pagmamahalan. Dahil ito ang relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na ating tagapaglikha. Ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, nilikha niya tayo bilang mga tao, binigyan tayo ng panuntunan ng ating buhay. At ito ang relihiyong Islam. Dahil ang Islam, hindi lang siya relihiyon, bagkus ang kahulugan ng Islam sa pangkalahatan, ito ay kumplitong paraan ng pamumuhay ng tao. Kumplitong paraan, way of life. Kaya hindi lang relihiyon ng Islam, bagkus ito ay panuntunan, ganap na paraan ng pamumuhay ng lahat ng tao. Na ang paraan ng ating pamumuhay alinsunod sa kagustuhan at batas ng dakilang tagapaglikha. Libre lang, ma'am. Walang bayad. Salamat po. So yun po, mga magulang. Ang Islam ay relihiyon po na nagmumula sa ating dakilang tagapaglikha. Wala pong taong nagtatag ng relihiyong Islam. Baka akala ng iba, ang Islam ay tinatag na ni Propeta Muhammad. Yan po ay mali. Bagkus ang Islam po, ang nagtatag nito ay ang Diyos, ang tagapaglikha sa ating lahat, ang Panginoong Allah. Malinaw po sa banal na Quran ang huling kapahayagan na sinabi ng Panginoong Diyos, Inna dina indallahil Islam. Sa malapit na kahulugan, sinabi ng Panginoong Diyos na tagapaglikha na si Allah at katotohanan, ang relihiyon na saganang galing sa dakilang tagapaglikha ay pagsuko sa Kanya. Pagsuko sa Diyos, yun po ang kahulugan ng Islam. Submit yourselves to the only one God, the Almighty Creator. Yan po ang kahulugan ng Islam, mga mahal na kaibigan. Pagsuko sa kalooban sa Diyos. Sa balat ng lupa, wala kayong makikitang relihiyon na ang kahulugan pagsuko sa nag-iisang Diyos. Pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Islam lamang po, mga magulang. Kasi maraming relihiyon ngayon na ating makikita, ang kanilang mga pangalan ay hinango lamang
sa pangalan ng kanilang founder. Kung sino yung nagtatag, pinangalan doon. Merong pinagmumulan at hinango lamang sa mga pangalan ng tao, bagay, puok at tribo. Katulad halimbawa ng reliyong Kristyanismo. Ang reliyong Kristyanismo, hinango lang po ito sa pangalan ni Kristo. Mula kay Kristo, Kristiyano. Di po ba? Pangalan ni Christ, Christians. Hinango sa pangalan ni Kristo. Pero ang tanong, paano yung mga taong nauna kay Jesus? Wala pa si Jesus, marami nang nauna sa kanya. Tulad ni Solomon, propeta yun. Propeta David, propeta Moises, propeta Abraham, propeta Isaac, Ismail, Jacob, Noah. Ano ang kanilang relihiyon? Wala pang Kristyanismo noon, wala pa si Jesus. Di ba? Magtaka tayo. Ang relihiyon na tunay ay hindi hinango sa pangalan ng tao. Hindi hinango sa pangalan ng bagay. Tulad ng relihiyong Hinduismo, sa India, hinango lang ito sa isang tribo doon sa Indus Valley sa mga Hindus people. Hinduism. Kinuha sa tribo doon sa India. At ganoon din naman ang reliyong Buddhism sa China. Ang reliyong Buddhism ay hinango lamang sa pangalan ni Gautama Buddha. Mula sa pangalan ni Buddha, ang kanyang reliyon ay Buddhism. At sa atin naman sa Pilipinas, hinango sa pangalan ni Christ, kaya nagiging Christians. May pinagmumulan, hinango lamang sa mga bagay-bagay na nilikha lamang ng Diyos. Ngunit ang Islam na relihiyon, ito lamang ang relihiyon na galing mismo sa dakilang tagapaglikha. Galing sa nag-iisang Diyos. Islam na relihiyong makalangit. Galing pa sa ibabaw ng kalangitan, ibinaba ng Diyos bilang ating paraan ng ating buhay. Na tayong mga tao, mamuhay tayo dito sa mundo, alinsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya ang Islam na reliyon, tinatawag itong Sharia. Batas ito. Batas ito ng Diyos na kanyang ibinaba bilang ating kumpletong kapamaraanan ng ating pamumuhay. Kaya ang Islam na relihiyon, ito po ay biyaya ng Diyos, habag niya sa atin bilang kanyang nilikha na tayo ay dapat sumailalim sa kanyang batas, at ang batas niya ay Islam. Pagsuko sa kalooban sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos na tagapaglikha na si Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Ang ibig sabihin po, mga mahal na kaibigan, mga magulang, sabi ng Panginoong Diyos na tagapaglikha sa lahat, na sa araw na ito, sa araw na ito, ipinaganap ko na sa inyo ang inyong relihiyon. Ganap na po ang relihiyon ng Diyos, mga magulang. Hindi na tayo pwedeng mag-invento pa ng relihiyon. Dahil ginawa ng ganap ng Diyos. Nung ibinaba ang kapahayagan na ito, yung bersikulo na ito, dito na nagsisimula na bawal na tayong sumanib sa relihiyon na gawa ng tao. Dapat doon tayo sumanib sa relihiyon na galing mismo sa dakilang tagapaglikha ang lumikha sa ating lahat. Ibinaba niya ang Islam bilang awa at habag sa ating mga mahal na magulang. At ibinigay ng Diyos, ng Panginoong Allah, ang kanyang biyaya, ni'ma, pagpapala. Andito na sa atin, mga magulang, ang relihiyong Islam. At kinalulugdan, pinili ng Diyos, ng Panginoon, ang Islam
bilang kanyang relihiyon. So inangkin mismo ng Panginoon Diyos ng Islam ay kanyang relihiyon. So wala tayong relihiyon sa balat ng lupa na mababasa sa mga kapahayagan na mismo ang Diyos ang nag-angkin na kanya itong relihiyon. Bakit ang Islam relihiyon ng Diyos? Dahil sa kahulugan pa lamang makikita natin mga magulang. Kahulugan ng Islam sa Tagalog, pagsuko sa kalooban sa nag-iisang Diyos. Pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Yan ang kahulugan ng Islam. Kaya nung pinanganak tayo sa ating nanay, nung sanggol pa lang tayo, nung iniluwal tayo mula sa sinapupunan ng ating nanay, ang ating relihiyon, paglabas natin dito sa mundo, Islam na po. Hindi po tayo Kristiyano nung pinanganak sa ating nanay. Nung pinanganak tayo, hindi tayo Kristiyano. Likas na relihiyon ang Islam. Dahil ito ang kalikasan, lumabas ang sanggol sa kanyang nanay, meron na siyang relihiyong pagsuko sa kalooban sa Diyos. At ito ang Islam. Kung may tanong po, may 100 po na ibibigay po. Totoo po yan. Kahit anong klaseng tanong po, welcome po. Ha? Welcome po. Ano po sa Islam po? Baka may tanong kayo. Baka kayo babasahin? Meron na. Alhamdulillah. Maraming salamat ha. Thank you. Sa yun po mga magulang, kaya ang Islam na relihiyon, ito ang relihiyong likas na ang lahat ng sanggol pinanganak sa kanyang nanay ay Islam na po ang ating relihiyon. Hindi pa po tayo Kristiyano noon. Kasi nagiging Kristiyano na tayo nung pinabinyagan tayo ng ating mga magulang. Dinala tayo sa simbahan. Doon pa tayo nagiging ganap na Kristiyano. Eh nga ang pare, di ba, pag nagbibinyag, sinasabi ng pare, bibinyagan kita o sanggol. Bigyan pangalan ng sanggol. Halimbawa, ang sanggol ay Noel ang kanyang pangalan. Sasabihin ng pare, bibinyagan kita Noel sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. At simula sa oras na ito, ikaw Noel, ikaw sanggol, ikaw ay isang ganap. Ganap ka na nagiging Kristiyano. So doon palang naging Kristiyano ang sanggol o tayo nung bininyagan tayo. Pero nung hindi pa tayo nabinyagan, hindi pa dinala sa simbahan, meron tayong likas na relihiyon, ang pagsuko, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Sa Arabic, Islam. Islam. Ito yung ating natural na relihiyon. Dahil sinabi ng Diyos na si Allah sa banal na Quran, sabi niya, wa aqimi wajhaka lilladina hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ang ibig sabihin po mga magulang, sabi ng dakilang tagapaglikha na si Allah, ang tunay na Diyos, at aking ipinagkaloob ang relihiyong Islam, pagsuko sa akin, pagsamba sa akin, sabi ng Diyos. Kaya huwag na huwag kayong humiwalay. Huwag kayong magbahagi. Huwag kayong magsiparit. Manatili kayo sa likas na relihiyon, pagsuko sa kalooban sa Diyos. At ito ang kahulugan ng Islam. Submit ourselves to the only one God, the Almighty Creator. Ito ang kahulugan ng Islam. Isuko natin ang ating mga sarili sa kalooban sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Ito ang Islam. Likas na relihiyon, natural na relihiyon ng tao. Lumabas tayo sa ating nanay sa sinapupunan niya, nung iniluwal tayo, nung sanggol tayo, tangan-tangan natin ang likas na relihiyong pagsuko, pagsamba sa dakilang tagapaglikha, which is ito ang Islam. Kaya ng Islam, mga magulang na relihiyon, ay hindi po ito bagong relihiyon. Bagkus ito na po ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Ang mga propeta,
Nauna ay si Adan. Si Adan, unang tao, ang kanyang relihiyon ay pagsuko, pagsamba sa Diyos na lumikha sa kanya na tagapaglikha na si Allah. Si Noah, ano ang relihiyon ni Noah? Wala pa namang Kristyanismo noon kasi ang Kristyanismo, pagkatapos ni Jesus Christ, saka pa lumabas yan. Si Noah, tagal ng panahon, wala pa si Jesus. Ang relihiyon ni Noah ay pagsuko, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ito ang Islam. Kaya sinabi ng Diyos sa tagapaglikha na lahat ng mga propeta, Abraham, Moises, pati si Jesucristo, Jesus Christ, propeta Jesus, at propeta Muhammad, lahat ng mga propeta, sila ay napapaloob sa relihiyong Islam. Kasi ang Islam, saklaw nito ang lahat ng panahon. Kasi nga ito ang relihiyon ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos na tagapaglikha na si Allah sa banal na Quran, "Syara'an lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi." Ang ibig sabihin po mga magulang, mga mahal na kaibigan, sabi ng Diyos na tagapaglikha, at katotohanan, ang lahat ng propeta, ang kanilang relihiyon ay pagsuko, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Ito po ang Islam. Pagsuko, pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Relihiyon ng lahat ng mga propeta. Kaya huwag na huwag kayong humiwalay sa relihiyon ng mga propeta, ang pagsuko, pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Ito po ang kahulugan ng Islam. Kaya si Jesucristo, Islam ang kanyang relihiyon. Si Jesus po ay hindi Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, followers of Jesus Christ, tagasunod ni Jesucristo. Si Jesus sa kanyang sarili, hindi siya pwedeng maging tawaging tagasunod sa kanyang sarili. Ha? Si Jesucristo, ang kanyang reliyon ay pagsuko, pagsunod, pagtalima sa kalooban sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah. Di ba sinabi ni Jesus, "Sundin ang kalooban mo, O Diyos, dito sa lupa hanggang sa langit." Ang relihiyon ni Jesucristo ay pagsuko sa kalooban sa Diyos. Di ba? Kaya nga sinabi ni Jesus, "Sino man ang sumunod sa akin, sumunod sa Diyos na nagsuko sa akin." Sumalinaw. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, naging sa Biblia, sa marunong sa Biblia, sa Mateo 7:21, sabi ni Jesus, "Hindi ang pagsunod o hindi ang pagtawag ninyo sa akin bilang Panginoon, Panginoon, ang siyang kaligtasan." Hindi daw, sabi ni Jesus. Bagkus sa kulay ng kaligtasan, ayon kay Jesus, ang isuko ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos na siyang nagsugo sa akin. Yan daw ang kaligtasan. Kapag isinusuko natin ang ating sarili sa tunay na lahat. Pero si Jesucristo, alam naman natin, nung pinanganak siya ni Birhing Maria, wala na siyang nalikha. Bakit? Nilikha na lahat, kumplito na. Pinanganak ni Birhing Maria si Jesucristo, may langit, may lupa. Marami ng propetang nauna sa kanya. So, ibig sabihin, hindi siyang tagapaglikha. Mayroong tagapaglikha. Yun ang sinamba ni Jesucristo. Di ba sa panahon ni Jesus, nagdarasal siya. Nananalangin si Jesucristo, nagdarasal, umiiyak, kumakain, natutulog, inaantok, napapagod. Lahat ng ito, katangian ng mahihina tulad nating mga tao. Kaya sinabi ni Jesucristo,
wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Sabi ni Jesus, at katotohanan. Sabi ni Isa, sapagkat ang tunay na pangalan ni Jesus ay Isa sa wikang Arabic, Isaw sa wikang tinatawag na Aramaic. Sabi ni Kristo, wa inna Allaha, tunay na si Allah, aking Panginoon, inyo ring Panginoon. Kaya't sambahin niyo si Allah. Ayon kay Jesus, ito ang matuwid na landas. Ang matuwid na landas, mga magulang, ang kaligtasan ay ang sambahin lamang ang tagapaglikha. Huwag tayong sumamba sa nilikha. Kaya nga ang sumamba sa nilikha, kailanman hindi makakapasok sa paraiso. Kasi ang kasalanan, walang kapatawaran sa paningin ng Diyos na tunay na tagapaglikha na si Allah, ang sumamba tayo sa mga kapwa nilikha. Kaya anumang relihiyon na nagtuturo na sumamba tayo sa propeta, sa tao, sa mga kahoy, bato, yan po ay talagang walang kaligtasan. Bakit? Dahil mapapanibughuin ng tunay na Diyos. Si Allah po, naninibugho siya kapag meron pa tayong sinasambang iba liban sa Kanya. Kaya nga si Jesucristo nagturo sa Kanyang panahon na katotohanan na si Allah, ang aking Panginoon, inyo ring Panginoon. Sambahin si Allah, ang tunay na Diyos. Yan ang matuwid na landas. Yun po, mga magulang. Kaya si Jesucristo po, isa siyang Muslim. Kapatid namin. Muslim si Jesus. Bakit? Dahil sa kanyang panahon, siya po ay sumuko sa kalooban sa Diyos. At yun po ang kahulugan ng Muslim. Yung taong sumuko sa kalooban sa Panginoong Diyos na tagapaglikha. Kaya po, lahat ng mga propeta, kabilang na si Jesus, Prophet Muhammad, lahat sila ay sumuko sa kalooban sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, kullu al-anbiya'un ikhwatun wa dinuhum wahidun. Sabi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, lahat ng mga propeta, sila ay magkakapatid at sila ay nagtataglay lamang ng isang pananampalataya, ang pagsuko sa kalooban sa Diyos, at ito ang relihiyong Islam. Kaya nga sinabi ng Panginoong Diyos sa si Allah, huwallati arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musrikun. Sabi ng nag-iisang Diyos at natunay na si Allah, at isinugo ko ang mga propeta at mensahero. Sinugo ko ang mga propeta at mensahero ayon sa Diyos, ayon sa tagapaglikha, na sila ay aking isinugo para magiging gabay ang mga propeta sa sangkatauhan. Ang gabay natin, mga magulang, para hindi tayo maligaw ng landas, sundin natin ang mga propeta. Kung sino ang sinamba ni Jesus, kung sino ang sinambang Diyos ni Moises at ni Abraham, ganun din po ang sasambahin natin na Diyos. Huwag tayong magbago ng pagsamba. Yan ang wisdom kung bakit sinugo ang mga propeta. Sila ang ating tularan, pamarisan, upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. At sinabi ng Diyos na tagapaglikha na si Allah, at aking pinalala ang reliyong tunay na reliyong Islam, na mangingibabaw ang Islam sa lahat ng relihiyon ngayon. Napakadaming relihiyon ngayon sa balat ng lupa. Liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musrikun. Nangingibabaw ang Islam sa lahat ng mga relihiyon. Kahit pamamuhi ang mga tao
mangingibabaw ang relihiyon na galing sa Diyos, galing sa Panginoong tagapaglikha na si Allah, ang pagsuko sa kanyang kalooban. Kaya nagbibigay ng babala ang mga magulang ang tunay na Diyos na lumikha sa atin na si Allah. Sabi niya, wa may yabtagi ghayral Islam dinan. Sino man ika ang maghangad, sabi ng Diyos, ng iba pang relihiyon maliban sa Islam, ang tao maghangad, sumanib pa sa ibang relihiyon liban sa Islam, na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikhang Diyos, pagsuko sa kalooban sa Diyos, falan yukhbala minhu. Hindi ito tatanggapin sa kanya ng tunay na Diyos na si Allah. Ibabalik sa kanya ang kanyang relihiyon, hindi tatanggapin. Kasi iisa lang po ang relihiyon ng dakilang tagapaglikha, ito ang pagsuko, pagsamba sa kanya lamang. At ito ang Islam. At anong mangyayari sa tao na inabutan siya ng kamatayan na wala sa loob ng Islam na relihiyon? Fahuwa fil akhirati minal khasirin. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga taong talunan. Tayong lahat mga magulang, gusto nating manalo, gusto nating magtagumpay dito sa mundo. Paano pa kaya sa kabilang buhay? Iba gusto natin ng paraiso, sambahin natin ang dakilang tagapaglikha na si Allah. Tayo ay sumanib, yakapin natin ang Islam na relihiyon ng mga propeta at Islam na relihiyon ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah. At ang Islam, ito ang relihiyon nating natural. Dahil nung pinanganak tayo sa ating nanay, Islam na ang ating relihiyon, na ang kahulugan ay sumuko tayo sa kalooban sa Panginoong Diyos na tagapaglikha. Yun po ang Islam mga magulang. Ang Islam po hindi bagong relihiyon, bagkos ang Islam hindi pa nilikha itong mundo. Nandito na ang relihiyong Islam. Dahil ang kahulugan ng Islam, pagsuko sa kalooban sa Diyos. Pagsuko, pagtalima sa kalooban sa Diyos. So yun po mga magulang, kung meron po kayo mga gustong itanong patungkol sa Islam at sa Kristyanismo, maaari lamang lumapit. Magbibigay po tayo sa inyo ng 100 pesos. Ha? Magbibigay tayo ng regalo po, 100. Basta magtanong lang po kayo. Kahit anong klaseng tanong, welcome po na magtanong kayo. At meron po tayong mga libreng babasahin dito. Walang bayad, Tagalog po ito. Sana po kumuha po kayo para meron kayong mabasa-basa at meron kayong gabay sa inyo sa buhay sa mundong ito sa ibabaw, dahil ang gabay ay nandito na, ang Islam na siyang dinil haq, totoong relihiyon galing sa dakilang tagapaglikha. At bilang panghuli, gusto ko rin ipaliwanag sa inyo ng kaunti kung sino ang Muslim. Kasi marami sa atin dito, akala nila ang Islam, Muslim, iisa lang. Magkaiba po ang kahulugan ng Islam at ang Muslim, mga magulang. Ang Islam, relihiyon, sa madaling sabi. Pero ito ay panuntunan ng buhay, relihiyon. Pero ang Muslim ay ang tao na sumunod sa kalooban, sa batas ng Diyos na tagapaglikha. Ang Muslim ay hindi po nakabatay na siya ay taga Mindanao. Ang Muslim, hindi po batayan na siya ay pinanganak sa lugar ng mga Muslim. Ang Muslim, hindi po nakabatay sa salita, sa dugo, sa tribo, mahaba ang balbas. Hindi po yan batayan ng pagiging Muslim. Ang Muslim po, Arabic na salita na sa Tagalog, lahat ng nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kalooban sa Diyos, yan po ang kahulugan ng Muslim. Kung ang tao ay magpapasakop sa kalooban, kagustuhan ng Diyos,
Sumunod siya sa pinag-uutos ng Diyos. Layuan niya ang ipinagbabawal ng Diyos. Ang tawag po sa kanya ay Muslim. Ha? Contact number? Opo. May calling card. May tanong po kayo. Wala. Sige. Bigyan natin po. Calling card. Yeah. May number dyan, ma'am. May Facebook din. Opo. So, kami po ay taga-Silangan, San Mateo. Opo. Meron din po. Sa Silangan. Ano po yung Muslim dito? Silangan sa Pilalita. Salamat po, ma'am. Thank you po. So, yan po mga magulang. Ang Muslim po ay ang nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kalooban sa Diyos. Wala pong dugong minuslim, wala pong salitang minuslim. Hindi po nagpapamuslim sa tao na marunong siya magsalita ng Arabic, mahaba ang balbas. Magiging Muslim lamang tayo kung lubusan nating isinuko ang ating sarili sa kalooban sa Diyos. Ha? Hindi lang po tao ang matatawag na Muslim, maging ang araw, bituin, buwan, hangin, punong kahoy, matatawag din po silang Muslim hanggat sila ay sumunod sa batas ng Diyos na ibinigay sa kanila. Muslim po ang tawag sa kanila. Halimbawa, ang punong mangga, habang namumunga ng mangga, Muslim siya. Pero kung ang punong mangga namunga ng santol, sumuhay na siya, hindi na siya Muslim. So, ganoon lang po kadali po intindihin ng Muslim. Ang Muslim, ang tao na sumunod sa kalooban sa Diyos na ating tagapaglikha. So, yun po ang Muslim. Kung may Muslim po tayo na nakilala na gumagawa ng masama, siya po ay nakakahiyang tawaging Muslim. Nakakalungkot. Ha? Muslim lang siya sa pangalan dahil ang tunay na Muslim ay sumusunod sa kagustuhan ng dakilang tagapaglikha. May takot sa Diyos. Yun po. So, hindi naman tayo mapagkaila dahil ang Muslim, tao lang din, nagkakamali. So, hindi naman tayo perfecto. Pero tignan po natin ang aral ng Islam. Dahil ang Islam po, perfectong relihiyon. Perfect religion na galing sa dakilang tagapaglikha ang nag-iisang Diyos. So, maraming salamat po sa inyo mga magulang. Kung meron po tayong nasabi na nasaktan ng inyong mga damdamin, patawad po, hihingi kami ng paumanhin. Talaga po, ang amin nampong po ay ang hangarin dito ay magsama-sama tayo hindi lang dito sa mundo, bagkus sa paraiso, sa kabilang buhay, sa kaharian ng dakilang tagapaglikha na si Allah. So maraming salamat. Kung may pahabol pang tanong, pwede tayong tumanggap ng tanong, magbibigay tayo ng 100. At kung wala naman, may libreng babasahin, pwede kayong kumuha. At kung wala naman, ay magpapaalam na kami. At hanggang dito na lang. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming po salamat sa lahat. Sa nandirito, nawa gabayan po tayong lahat ng dakilang tagapaglikha sa katotohanan. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli.